Hollywood TV. Sige, anong oras? Aniya nang sa wakas ay mapagana niya ang kanyang dila. How about now? As in ngayon na ngayon na? He chuckled. Yes, hanggang 5 lang naman ang office niyo, hindi ba? Mag-aalas 6 na ng gabi ng mga sandaling iyon. Oo, pero paano ba niya sasabihin dito na gusto muna niyang umuwi para maligo at magpalit ng damit? Sa madaling sabi, gusto muna niyang magpaganda. Great, nasa labi na ako. Nasa labi na ito? Paano pa siya makakapag-retouch? I'll wait for you downstairs. Okay, hintayin mo na lang ako. Nandiyan na ako. Bilib din naman siya rito. Hindi na siya binigyan dito ng pagkakataong magbago ng isip. I can't wait. Yun lamang at nawala na ito sa linya. Nagmistula siyang isang manika na napalitan ng bagong baterya. Ang bilis ng kilos niya. Nagkukumahog na nag-ayos siya sa sarili. Nangangamba siya na kapag nainip ito ay baka magbagong isip nito. Dahil sino ba siya? Si Fiel lamang siya. Wala pang 10 minuto pagkatapos ng phone conversation nila ay lula na siya ng elevator. Pagdating niya sa ground floor ay nakita niya ito naghihintay sa kanya. Hindi niya kailangang hanapin ito dahil naroon ito sa harap mismo ng hilera ng elevators. Nakasandal ito sa marmol na dingding at nakatingin sa mga sapatos nito. Andre, tawag niya rito. Nag-angat ito ng tingin at nagsalubong ang kanilang mga mata. Noon lamang niya napansin kay ganda pala ng mga mata nito. Katulad iyon ng mga mata ng Bombay, deep set, medyo bilugan, mahaba ang mga pilik at makapal ang mga kilay. Hi, you look great. Nito. Thank you. Ikaw rin. Totoong sinabi niya. Sports shirt na may kwalyo, pantalong mapusyaw na kapeng kulay at itim na rubber shoes ang suot nito. Napansin niyang malaki ang mga paa nito. Kung sa bagay, ano pa nga asahan niya? Higante ng maituturing ito sa height nito na nasa tingin niya ay naglalaro sa 6 foot inches pataas. O nga pala, these are for you. Mula sa likuran nito ay isang bungkos ng mga rosas ang inilabas nito at iniabot sa kanya. Malaki kaysa karaniwan ng mga rosebuds at hindi purong puti ang mga iyon. Sa pinakadulo ng bawat talutot ay may bahid na kulay rosas. Salamat, pero sana hindi ka na nag-abala pa. Kaninang umaga lang ay pinadalhan mo na ako ng mga bulaklak. Come on, a pretty lady such as yourself, you deserve all the pretty flowers you can get. Ganon na lamang ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Flattered na flattered siya. Base sa suot ni Andre, inasahan na ni Fiel na hindi sila magtutungo sa isang fine dining restaurant. Nakakasual na damit lamang kasi ito. Wala naman kaso iyon sa kanya. Sa katunayan, mas gusto niya iyon dahil hindi rin siya komportable sa mga lugar na formal. Mag-iisang oras na sila nagbabiyahe. Para mapunan ng katahimikan ay tinalakay nila ang nilalapit na mga sports fest. Excited na nga ako dahil iyon ang unang sport fest na dadaluhan ko. Wika niya. And why is that? Sa pagkakaalam ko ay yearly event iyon. Oo nga, pero recently lang naman ako pumasok sa AFFI. Bago pumasok ako sa kumpanya ay nagturo muna ako sa amin. So, you're a teacher? I didn't know that. He looked surprised, which was odd. Siyempre, hindi nito alam ang tungkol doon. Paano nito malalaman yun gayong kailan lang naman sila nagkakilala? In fact, iyon pa lamang ay 2 beses na nagkaharap sila. Yes, elementary science ay ang subject na itinuturo ko at mula grade 4 hanggang grade 6 sa mga tinuturuan ko. Dagdag sa wika niya. Siguro marami na sa mga estudyante mo nagkakakrush sa'yo. Natawa siya kung alam lamang nito. Ngayon kasing nakita na niya ang malaking pagbabago sa kanyang anyo ay saka lamang niya lubusang naunawaan kung gaano siya kapangit dati. Ayaw sana niyang gamitin ang salitang iyon dahil masakit sa pandinig, subalit alam niyang iyon ang pinakamagandang description sa kanyang itsura dati. Why are you laughing? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Tanong nito. Wala naman. Huwag mo sabihing may sayad ka. Tumatawa ka kasi nang walang dahilan. Wala akong sayad. Sige na nga, sasabihin ko na sa'yo.
at inilarawan niya rito kung paano siya manamit dati. Steer. Totoo, ayaw mo maniwala? Teka. Naglabas siya ng isang litrato mula sa pitaka niya at ipinakita iyon dito. Kuha ng litratong noong nakaraang Foundation Day sa Divine Child Academy. Wow, wika nito pagkaraang sipati ng saglit ang litrato. Hindi niya alam pero sa pakiwari niya ay hilaw ang pagkabiglang lumarawan sa mukha nito. Ngayon, naniniwala ka na? Oo, ang drastic pala na naging transformation mo. What happened? Sinabi niya rito ang dahilan kung bakit nagpasya siyang i-makeover ang kanyang sarili. Sinabi rin niya rito ang narinig niyang komento tungkol sa kanyang itsura. Kakatuwa naging reaksyon nito pagkatapos. Mistulang na guilty at napahiya ito. Kung hindi pa niya alam ang totoo, ay iisipin niyang isa ito sa mga nanlilibak sa kanya noon. Bagay na imposible mangyari dahil nagkakilala sila pagkatapos ng pagbabago-bagong anyo niya. Sorry, sabi pa nito. Ano ka ba? Ba't ka nagsasorry? Wala, sorry lang. Pagkasabi niyon ay iniban na nito ang paksa. By the way, sa Binondo nga pala tayo pupunta. Have you been there before? Hindi pa. Kailan lang naman ako dumating sa Maynila at mula nang dumating ako rito ay opisina at bahay lang ang ruta ko. Well, we'll have to do something about that then. Ayon dito, kung papayag daw siya ay lilibot siya nito sa syudad. Gusto ko yun. Mabilis na wika niya. Bakit naman siya tatanggi? Masarap yata magkaroon ng isang tour guide na kasing gwapo nito. Inisa-isa nito ang mga lugar na balak nitong pagdalan sa kanya. Tango lamang siya ng tango dahil wala siyang kaide-ideya kung saan nito at ang mga lugar na tinutukoy nito. Lumipas pa ang 15 minuto bago ito humimpil sa isang lumang apartment-style building. We're here, pahayag nito. Dito tayo kakain? Diskumpiyado siya sa itsura ng lugar. Hindi kasi mukhang kaaya-aya iyon, bagaman mukhang malinis naman. Gusto tuloy niyang isipin na tinitipid siya nito. Pero naalala niya ang 2 bouquets na binigay nito sa kanya sa loob lamang ng isang araw. Salat man siya sa karanasang kumilatis ng mga bulaklak, alam niyang mamahalin ng mga iyon. Yes, trust me, hindi lang talaga maganda ang ambience but once you taste the food, nagmua ito at pinagdikit ang hintuturo at hinlalaki sa walang pagkakaiba sa isang premyadong chef. She decided to give him the benefit of the doubt. Umibis na sila ng sasakyan at pumasok sa loob ng restaurant. Nagulat siya nang makitang maraming taong kumakain sa loob. Tuloy napaisip siyang siguro nga ay talagang minamalit lamang niya ang lugar. Hindi naman yung dadayuhin ng walang dahilan. Pagkaraang makahanap ng bakanting mesa at maupo roon, ay tinanong siya nito kung anong nais niyang kainin. Bahala ka na, ikaw nang pumili, sabi niya. Ipinaubayan niya na rito ang pag-order dahil mas alam nito kung anong masarap sa menu. Nang maihatid ng waiter ang pagkain nila at matikman niya iyon, ay literal na napapapikit siya sa sarap ng lasa niyon. See? I told you. Smug na saad nito nang makita reaksyon niya. Oo nga, tama ka. The food here is very good. Iyon na yata ang pinakamasarap na Chinese lariat na natikman niya. Tuloy ay naparami ang kain niya. Parang sasabog ang kanyang tiyan sa kabusugan nang tumayo sila pagkatapos kumain. Total, maaga pa naman, pwede pa tayo maglakad-lakad muna. Napuno kasi ng husto ang tiyan ko. Wika niya nang bumaling siya rito. Nakalabas na sila ng restaurant noon. Sure. Kapwa sila walang imek habang tinatalunto ng sidewalk. Gayunpaman, hindi siya nakadama ng pagkailang. Sa kung anong kadahilanan ay komportable siya sa presensya nito. Gising na gising pa rin ang lugar kahit mag-aalas 9 na ng gabi. Maraming interesanteng tindahan silang nadaanan at naaliw siyang pamasadahan ang tingin ng mga display windows ng mga iyon. Pagdating nila sa dulo ng kalsada ay isang grupo ng mga kadalagahan ang lumapit kay Andre. Namangha siya ng halos dumugi ng mga ito ang binata. Ang ilan ay humingi pa ng autograph dito. Saka lamang niya napagtantong bukod sa pangalan at sa pagiging proprietor nito na ang Athlete Shocks ay wala na siyang ibang alam tungkol dito. Wow, hindi ko alam na sikat ka pala. Komento niya nang sa wakas ay makaalis na mga fans nito. Nagkamot ito sa ulo. Sorry about that.
Wika nito at saka ngumiti. Sa paningin niya ay lalong lumutang ang kagwapuhan nito sa paraan ng pagkakangiti nitong tila nahihiya na hindi mawari. Artista ka ba? Sukat ay tumawa ito ng malutong. Itinuro nito ang sarili. Ako? Isang artista? You gotta be kidding me. Bakit? Wala namang nakakatawa sa sinabi ko ah. Hindi naman imposibleng maging artista ka kasi bigla siyang natigilan. Kasi ano? Udyok nito. Sa halip na tumugon ay kinagat niya ang ibabang labi. Come on, you gotta tell me. Napukaw mo ng curiosity ko eh. Ganun na lamang ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Kasi mukha kang artista. Pagkawika niyo na yumuko agad siya. Nahihiya siya sa sinabi niya. Pakiramdam niya ay katumbas na rin iyon ang pag-amin dito na crush niya ito. Iyon kasi ang totoo. May crush siya rito dahil gwapo naman talaga ito. Subalit hindi lamang siya nahihiya rito kundi sa kanyang sarili. Napakatanda na niya para makaramdam ng pagkakrush dito. Ang pagkakaalam niya ay mga high school students lamang ang tinatamaan ng ganoon at ilang taon nang nakakaraang iwan niya ang yugtong iyon ng kanyang buhay. Alam mo, simula nito, hindi pa rin siya makatingin dito. Ikaw lang ang tanging taong nagpa-blush sa akin. Dagling nag-angat siya ng tingin na mangha siya na makitang totoong namumula mukha nito. Para kang nakakain ng sili. Pati tainga mo namumula. Wika niya. Ikaw kasi eh. Pakyut na paninisi nito sa kanya. Napangiti siya. Kung hindi ka artista, ano ka? I used to play basketball professionally. Oh, kaya pala. Athletic supplies ang itinitinda mo. Yes, mas madali kasi para sa akin ng transition. This way, at least may element of familiarity ako. Mantakin mo, from athlete to entrepreneur, that's a big jump. But tumigil ka sa paglalaro, bata ka pa naman. Let's just say I got dismayed by it all. Sinundan nito ang paliwanag ang sinabi at nalaman niya tungkol sa sindikato ng game fixing sa kumpunan nito. Your turn. Nabanggit mo kaninang elementary teacher ka. Why did you stop teaching? Siya naman ang nagkwento dito. Hindi niya binahagi at nagbigay ng masyadong detalye. Sinabi lamang niya na hiniling ng kuya niya na nasa Maynila na siya manirahan mula nang mawala ang Lola Milagros nila. Ang dami pa nilang napag-usapan pagkatapos niyon. Napunta kasi ang paksa sa pamilya at kapag yun ang paksa ay nagiging madaldal ito. Natuklasan niyang lumaki ito sa isang masayahing tahanan, kaya siguro maganda ang disposisyon nito. Kanina pa akong salita ng salita rito. Ikaw naman uli ang magkwento, maya-may hiling nito. Anong gusto mong malaman? Your Lola raised you, right? Bakit? Nasaan ang parents mo? At saka, bakit ang layo ng age gap ninyo ng brother mo? Magkaibang mother namin ni Kuya Gaston. Teenager na siya na makapagpakasal uli si Papa at ako ang nagresulta. Unfortunately, nung 11 years old ako ay nagkaroon ng engine failure ang helicopter na sinasakyan ng parents namin. Pareho silang hindi nakaligtas. I'm sorry. Nagkibit balikat siya. Matagal na yon. Masyado siyang nawili sa pag-uusap nila kaya hindi niya namalayang malayo-layo na rin ang nalalakad nila. Nagulat na lamang siya nang mabungaran nila ang isang parke. Iyon ay pagkatapos nilang bagtasin ng isang tulay. Sa pinakagitna ng parke ay mayroong fountain. Let's stay here for a while, sabi nito. Pumayag naman siya at naupo sila sa isang bahagi ng pabilog na fountain. Gawa sa tile granite marahil ang perimeter niyon at medyo malapad kaya maaaring maupuan. Ilang minuto rin silang nakontento sa pagmamasid-masid sa paligid. Kagaya nang nagsimula silang maglakad, wala ni bahid ng pagkailang siyang nadama sa umiral na katahimikan. Dumating siya sa konklusyon na marahil ay likas sa kanya ang pagiging komportable sa presensya nito at marahil ganun din ito sa kanya dahil wala siyang nararamdamang uneasiness galing dito. Sa kanan niya, mga 2 dipang layo ay mayroong isang babae at isang lalaki. Base sa kilos ng mga ito ay nahihinuha niyang kung hindi magkasintahan ay mag-asawa ang mga ito. Nakaupo ang lalaki samantalang nakatayo sa pagitan ng bahagyang nakabukang mga hita nito ang babae. Para siyang nabigani
Alam niyang hindi tama ang tumitig subalit hindi niya magawang tanggalin sa magkatipan ang kanyang mga mata. Nakita niyang masuyong hinawi ng lalaki ang buhok na tumabing sa pisngi ng babae at maya-maya pa ay magkahugpong na mga labi ng mga ito. Ang mga labi naman niya ay kusang umawang sa nasaksihan. May kung anong bahagyang damdamin na umahon sa kanyang dibdib. Inggit ba iyon? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.